tama ho ito na isubpina, ipalabas po yung lahat ng mga nakatanggap ng allotment release order o SARO dahil ito po ay nagagamit sa program funds at pinagmulan ng korupsyon. Alam niyo po partner, pag isiguro na sa publiko po ito, dito natin malalaman baka nga ho itong mga pundong ito ay ang pinanggalingan ay kagaya ng PhilHealth funds, 'di ba? Naalala natin yung PhilHealth, magkano po rin yung kinuha nila? 60 billion. At meron pang sa PDIC na pundo, kinuha rin ho nila. At meron pa sa GSIS, meron din sa SSS. Para malaman natin kung magkano yung pundo na nanggagaling sa mga ahensyang ito na napunta lamang dito sa unprogrammed funds na pinagmula ng ghost project sa flood control. Pag ito ay malalaman ng publiko, panigurado, may mananagot dito at sigurado mabubunyag kung sino ang may pakana nito mga kapartner dahil ang sabi nga ho ng ibang mga eksperto, ang pangungurakot sa gobyerno ngayon under Marcos admin ay pinag-aralan talaga sistematikong pagnanakaw. Hindi na nga ho ito ordinaryong korupsyon, ito na po matituring na sindikato. Ang sindikato ngayon ay nasa gobyerno, mantakin mo, pera ng mga miyembro ng SSS, miyembro ng PhilHealth, GSIS, kinuha po nila, PDIC, kinuha po nila. Ngayon, saan po ito napupunta? Kung may lalabas po itong special allotment release order, itong mga listahan, mga sertifikasyon na ito, baka malaman po natin kung magkano po yung winaldas nila sa mga ahensyang ito, mga kapartner. Justice Leonen, pinasusumiti sa SC ang SARO ng Marcos admin sa unprogrammed funds. Sa gitna ng oral argument ng Supreme Court kaugnay sa unprogrammed funds, nilinaw ni Associate Justice Leonen ang proseso ng paglalabas ng pondo, partikular ang papel ng SARO bilang utos mula sa Department of Budget and Management para ilabas ang pondo mula sa Bureau of Treasury. Kinumpirma naman ni Solicitor General Darlene Berbarabe na bawat SARO para sa unprogrammed funds ay kinakailangan may kaakibat na sertifikasyon ng excess income. Okay. Ngunit nang usisiin kung masisiguro bang lahat ng ginastos noong 2024 at 2025 ay may ganitong sertifikasyon. Aminado ang pamahalaan na theoretical lamang ang sinusunod nito. Dahil dito, iniutos ni Leonen na magsumite ang gobyerno ng detalyado at talaan ng lahat ng SARO, hindi lamang kabuuan halaga, kundi bawat individual na dokumento kasama na ang katapat nitong sertifikasyon ng kita. Ayon kay Leonen, mahalaga ang mga dokumentong ito upang magsilbing batayan ng mga maestrado sa masusing pagbusisi sa paggamit ng unprogrammed funds. Binigyang diin niya ang takdang panahon ng pamahalaan na isinumiti ang mga dokumento sa loob ng 1 linggo upang magamit sa susunod na interpellation. Partner, ang ganda nito. Kahapon kasi nagkaroon ng oral argument. Itong kataas-taasang hukuman patungkol po rito sa unprogrammed funds. At ito nga ang naging resulta. Partner, ano ang masasabi mo kay Justice Leonen sa pagsusumiti ng SARO ng Marcos administration? Ito po matatrace natin kasi para mas maliwanagan lang po yung iba. Bakit po hinahanap yung certification na may excess income, no? Ganito po kasi hindi ka pwedeng mag-release ng SARO ng budget para sa unprogrammed funds kung wala namang, kasi partner, walang pagkukunan yan Standby lang yan unprogrammed. So, ibig sabihin, makukuha po yan. Maliliwanagan po natin kung bakit sila nagbebenta ng kung ano-anong bagay. Di ba? Kasi po, dapat yan, pag nag-excess lang yung fund, ibig sabihin, yung target natin na tax, dumami.
dumami yung tax natin. Kumbaga, sumobra yung collection. Tsaka lang mapopondohan yan. Pero, kakaiba po yung ginawa nila eh. Kumbaga, nilagyan po nila yung mga program na babadgetan nila. Kahit walang excess na pondo, naghagilap sila. Yan po yung ginawa nila. Nagbenta tayo ng mga ginto. Tayo po ay kumuha ng mga budget mula po sa PhilHealth na dineklara nila na excess. Yan po yung mga pinagpondo. Kaya doble-doble po yung mga kasalanan ng mga to. Una nilang kasalanan, yung pinaglalaanan ng budget, kinuha nila. Dineklara nilang excess para may maipondo rito sa mga unprogram. Kaya po pinakukuha ng Supreme Court, asan yung excess, no? Yung sertifikasyon na may excess, kaya napondohan yung unprogram. Kasi, batay din dito, si Benjamin Jokno, isa rin po yan sa mga sinalang kahapon. Ang sinasabi niya, yung mga para dito sa mga big infrastructure project, halimbawa po yung subway at saka yung north to south anong tawag diyan, railroad. Imbis po na lagyan ng pondo yan, tinanggalan nila ng pondo para ilipat nila sa on program. Kaya talagang grabe po etong lahat ng budget na hinawakan ni BBM, ang laki po talaga ng usapin diyan, no? Yung kumbaga, ika nga, pinaplano pa lang nila yung pagbabudget, nasa isip na nila na mangungupit sa budget. Partner. Bago ko bigay kay partner Bisdak, partner, doon sa pangalawang sinabi dito na kinumpirma naman ni Solicitor General Darlene Berberabe, na bawat saro para sa unprogram funds ay kailangan may kaakibat na sertifikasyon, NXIS, tama ako. Pero yung pangalawa, partner, bago natin bigay sa kanya komentuhan, ang sabi dito, ang binanggit dito, partner, ngunit may pasubali, ng usisiin kung masisiguro bang lahat ng ginastos noong 2024 to 2025 ay may ganitong sertifikasyon. Aminado ang pamahalaan na theoretical lamang ang kanilang sinusunod. Partner, etong word na theoretical, kasi ang hinihingi ng Korte Suprema is yung dokumento, yung lahat ng dokumento. Partner Bistak, ano masasabi mo rito? Alam niyo po mga kapartner, tama ho ito na isumpina, ipalabas po yung lahat ng mga nakatanggap ng allotment release order o SARO, dahil ito po ay nagagamit sa program funds at pinagmulan ng korupsyon. Alam niyo po partner, pag isiguro na sa publiko po ito, dito natin malalaman, baka nga ho itong mga pundong ito ay ang pinanggalingan ay kagaya ng PhilHealth funds, 'di ba? Naalala natin yung PhilHealth, magkano po rin yung kinuha nila? 60 billion. At meron pang sa PDIC na pundo, kinuha rin ho nila. At meron pa sa GSIS, meron din sa SSS. Para malaman natin kung magkano yung pundo na nanggagaling sa mga ahensyang ito na napunta lamang dito sa unprogram funds na pinagmula ng ghost project sa flood control. Pag ito ay malalaman ng publiko, panigurado may mananagot dito at sigurado mabubunyag kung sino ang may pakana nito mga kapartner, dahil ang sabi nga ho ng ibang mga eksperto, ang pangungurakot sa gobyerno ngayon under Marcos admin ay pinag-aralan talaga, sistematikong pagnanakaw. Hindi na nga ho to ordinaryong korupsyon, ito na po matituring na sindikato. Ang sindikato ngayon ay nasa gobyerno, mantakin mo, pera ng mga miyembro ng SSS, miyembro ng PhilHealth, GSIS, kinuha po nila, PDIC, kinuha po nila. Ngayon, saan po ito napupunta? Kung may lalabas po itong special allotment release order, itong mga listahan, mga sertifikasyon na ito, baka malaman po natin kung magkano po yung winaldas nila sa mga ahensyang ito, mga kapartner. Ayun, dahil sa mga komento nyo, partner, pasalamatan natin si The Filipina Travelers. Maraming salamat po
sa inyo pong pakulay. Ayan. At partner sa Makatwid, etong ginagawa na Supreme Court, ang makikinabang dito, kung di ako magkamali, ang taong bayan. Dahil tayo yung pinagkukuha ng lahat ng salapi at pera na ginagamit ng gobyerno. At syempre, pasalamatan natin ang Korte Suprema dahil nandiyan dyan sila para ilabas nila yung tinatawag, partner, yung mga tinatawag nila na transparency. Oo. So, sa Makatwid, partner, meron ka pa bang follow-up? Ako, ganito lang, no? Mukhang makikita po ng Supreme Court na ito po ay maraming paglabag, no? Sana, hindi lang po matapos sa deklarasyon na ang constitutional itong mga unprogram. Sana po may managot naman. Kasi unconstitutional, alimbawa yung PhilHealth, dineklara ng Supreme Court na ang constitutional. Wala naman nagsampa ng kaso sa mga gumawa. Kasi po, kung ang constitutional po yan, mayroon pong mga tao sa likod niyan. Hindi naman pwedeng nagkusa yan eh. Plenano po yan eh, yung pagbabudget plenano. Sana po makasuhan din yung mga gumawa ng unconstitutional na gawain. Yung PhilHealth, halimbawa, sino dapat managot niyan? Sino yung mga tao na responsable? Sino yung pumayag? Sino yung nagpanukala na ilipat yung PhilHealth? At sino yung pumayag? Lahat dapat yan kasuhan. Dahil yan po, yung PhilHealth po, nasa batas po yan na specific kung saan po gagamitin yung pera. Hindi naman pera ng pamahalaan yan. Pera po yan ng mga miyembro. No? Kaya po talagang yun yung bagamat diniklarang unconstitutional, wala namang nakulong man lang. Walang nanagot, partner. Ang laking budget niyan, partner. Oo, yung hindi ako magkamali, tinutukoy yung mga partner, ano? Yung 89 billion pesos, tapos later on, ganito yung sinabi ng Korte Suprema, na sabi niya, oy, isoli niyo yung isoli niyo yung 60 billion pesos. Ewan ko lang, partner, kung nasosoli na. Hindi pa, wala pa tayong balita, no? Ang pagsusuli, partner, doble-doble na naman. Kinuha na naman sa bagong budget. Yun. Ibig sabihin, babudgetan din natin, sa atin din kukunin, sa budget din po ng Pilipinas, kukunin yung pagbabudget. Ibig sabihin, bago ko ibigay kay Partner Bisdak, ibig sabihin nun, partner, di ba, kinuha halimbawa yung, ito yung sinasabi ng Supreme Court na ilabas nyo lahat ng mga dokumento. Kinuha yung 60 billion, tapos sabi ng Korte Suprema, ibalik ninyo. Ngayon, paano nila ibabalik kung inilagay nila, di ba sinabi naman nila kung saan nilagay? Doon sa isang programa na infrastructure. Di ba? Kung sabihin nila ginagastos na namin ito, na paggawa na namin ito. So, paano yon napagawa na doon? Di ba? So, tama ka, at ibabawiin nila ngayon, 2026. Hindi, yun yung utos eh. Ay, nautos. Kaya ang sabi ko nga, kasuhan na lang yung mga taong involved dyan. Kasi parang nakalusot lang sila eh. Partner Bisdak? Dyan, partner, isa pa sa pinakamalaking problema po ng Pilipinas ngayon. Kasi itong foreign assisted projects, ang pundo na ito ay inuutang natin sa ibang bansa, partner. At bago ka bibigyan ng pautang na ito, meron kang parang garantor na yung inuutang mo ay mapupunta dito sa mga proyektong ito. What for example, partner, yung big ticket projects na Metro Manila Subway, North-South Commuters Railway, at saka iba pang other big tickets, kagaya yung mga railway sa Mindanao, no, na hindi rin pinunduhan nila. Partner, binigyan po tayo ng pondo dyan, nakautang po tayo sa ibang bansa, pero ang sabi ng inuutangan natin, mapupunta dapat dito. So ngayon, ang ginagawa ko ng Kongreso, kinatay po nila yung pondo na yan. Dito nga po, isiniwalat rin po yan ni Kung Ungab, na yung foreign assisted projects, ginutay-gutay nila, kinatay nila, at alam nyo po ba saan po napupunta yung mga pondo dapat dito sa mga big ticket projects? Napupunta sa mga distrito ng mga kongresista kung saan ang pondo ay para sa mga flood control, at yung mga flood control nga ho ay puro mga ghost projects. Kinatay-katay nila, mukhang ito na nga ho yung sinasabi ng for later release projects, di ba? Yung impeachment labang kay Inday Sara, baka dito kinukuha, ginutay-gutay, tapos ang resulta, walang flood control, puro ghost projects, so yung pera napunta sa kanilang mga bulsa. Ang mahirap yan, partner,
Dahil pag hindi po natapos itong mga big tickets projects na ito, magpipinalty po tayo sa inuutangan natin at lalo na ngayon, bagsak ang piso kontra dolyar, mas malaking penalty po ang tatamasain ng mga Pilipino at papasanin natin to lahat ng mga Pilipino, partner. Dahil po sa hindi natin pinondohan yung mga pambayad sa tinatawag nating yung sa mga lupa, anong tawag na nga natin niya, right of way. Mhm. Dahil Right hindi of po way. tayo nagpondo, sabi ni Benjamin Jokno, dapat tapos na yung subway ngayong 2029. Wow. Pero dahil tayo ay hindi nagpondo dyan sa mga right of way, na-delay po tayo as of now ng 5 taon, partner. So ibig sabihin, instead na Pinarthematic tapos yan. na ng 2029, dapat inaugurate na ni BP Inday ng 2029. Correct. Mukhang ang mag-inaugurate na ay si Baste pa. Kasi Yun, no? panibagong presidente na, partner. Yes. Na-delay na eh.